Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinarang ng mga otoridad sa Bataan ang ilang cargo vessel na may kargang mahigit 1 milyong pisong halaga ng langis. Pero walang maayos na dokumento. 5 tripulante ang inaresto kabilang ang isang tumalon sa dagat. Iniimbestigahan kung saan galing at saan ibabagsak ang langis na posibleng ginagamit sa tinatawag na paihi scheme. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Tiyempo sa operasyon kontra sa mga sasakyang pandagat na sangkot sa iligal ang namataan ng PNP Maritime Group Task Group Omega sa dagat na sakop ng Barangay Sisiman, Mariveles, Bataan. May tumalon, may tumalon! Ayun, ayun. Tumalon, may tumalon! Tignan nyo dyan. Ilan sumampa doon, ilan sumampa. Bago pa man makalapit ang mga pulis, isa sa mga crew ng barko ang lumundag. Pero nakuha pa rin siya sa dagat at inaresto kasama ng 4 na iba pang crew ng barko. Isa sa kanila, aksidente umunong nabaril ang isang pulis. 3 barko, kaso nung nakita yung presensya namin, nagpulasan at yung isang barko nga dahil sa madilim, pilit pang binabangga yung bangka namin. Dahil doon sa pagkabangga, yung isang pulis namin na natumba, nagkaroon ng accidental firing at yung isang akusado ay tinamaan sa may puwet. Isinugod siya sa pagamutan at idineklara ng ligtas. Ayon sa pulisya, naglalaman ng questionabling petroleum products ang mga cargo vessel na wala umunong maipakitang kaukulang papeles. Sa estimate namin is nasa 28,000 liters. Ang worth po niya is around more or less 1.5 million pesos. Meron po siyang dapat notice to engage po na galing sa DOA. Nakalagay po doon sa notice to engage niya na kung anong barko ang sinasakyan at kung saan dadalhin at kung anong truck ang kakargahan nila. Sa pagkakataon pong ito, sa kaso na to, wala po silang may pakitang papel sa amin. Iniimbestigahan ngayon ng Maritime Group kung saan nagmula ang mga diesel na karga ng mga sasakyang pandagat na ito at kung saan ibabagsak. Sa paunang coordination namin sa DOA, ngayon lang, ang sabi ng DOA, yung pangalan ng barko na yun at yung pangalan ng mga tao na nandun sa nahuli namin ay hindi po registrado sa kanila. Nitong nakaraan lang, nagkaroon ng oil spill sa karagatan ng Bataan na mula sa mga barkong hinihinalang nagpapaihi sa naturang lugar. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.